Hindi ba kayo nakikita ng mga kasamahan ninyo at ibang mga foreman doon sa loob? Palaboy na kayo? Wala kayong ginagawa? Siguro po, nakikita din kami kasi pumunta kami doon sa office ng admin. Tinanong namin yung project manager, wala namang action sa amin. Tingnan namin po sa records namin yung dating registration po ng LaGuardia Construction, matagal na pong expired yung lisensya nila. 2016 pa po. May problema rito, yung ka lang general contractor, hindi ka? Bakit ka kukuha ng subcontractor na 2016 pang accreditation nila pero expired na? Pero mahigpit po yung batas po natin para po sa mga ganyan, sir, na mga... Alam ko, Mr. Fugen, mahigpit ang batas natin. Kaya alam, may mahigpit din at medyo magaling din, madulas na para mga palos yung mga gumagawa ng kalokohan. Ayoko po yung marami tayong alam sa batas, marami tayong alam sa problema, pero pagdating sa solusyon, semplang tayo. Ako po si Napsir Alijam, nagtatrabaho bilang karpintero at ito po si Bahan Bahang, nakasamaan ko. 22 po kami na niloko, na tinakasan ng kontraktor. Mag-iisang buwan na po kami nagtatrabaho na walang sahod. At ang inihingi ko pong tulong, kaya lumapit ako dito sa Bitag, kay Ben Tolpo, para kuha lang po yung karapat-dapat na kinukuha namin yung sahod namin. Kasi po, yung kinakain namin, kangkong na lang po, pati mga santol at santol na lang po, pati mangga. Namumulot na lang po kami. Pati yung mga pamilya po namin naapektuhan din. Wala kami may papadala sa kanila. Lahat po kami halos may pamilya. Kaya kung masakit sa akin, masakit din sa kasamahan ko. Ngayon, ang sinabi niya sa amin, kasi nakiusap kami, sir, mahawa ka na, ibigay mo na yung sahod namin. Kasi nagugutom kami. Ang sabi niya sa amin, sige, magpapadala ako sa inyo. Hintay kami ng hintay hanggang umabot ng alas 8 ng gabi. Tapos, pumunta yung isang kasamahan namin, ang sabi sa amin, nagpadala na. Ang binigay, ang pinadala, 1,000 lang. Anong ko, 22 tayo ng tao, 1,000 lang. Sir, 1,000 lang, sir, ang pinadala mo. Sige, huwag kayo sabihin na makalala. Bukas, after lunch, magpapadala ako ulit sa inyo. Hanggang ngayon, Miyerkules na ngayon. Hindi pa dumating yung after lunch na yun. Sir Ben, sana matulungan po nyo kami, nagmamakawa po kami sa inyo. Kasi po, malayo yung sa amin, pati yung pamilya namin na epektuhan. Kung hindi po namin makukuha yung karapat-dapat namin kunin, yung pamilya namin ay kawawa. Ang gusto po namin mangyari, yung hindi na mangyari sa kapwa namin Pilipino, yung ginawa niya sa amin. Ang seryo. So, i-airin natin yan. Gagawin namin ng paraan kung sino yung pwedeng tawagan para mahagilap yung sinasabing kontraktor. Okay? Inhale, exhale, relax. Kayo'y galing Mindanao, sa Sibugay, Zamboanga. Pero isa sa inyo kinausap ng architect na nagtatrabaho dati dito sa Manila na kumuha ng mga kasamahan, magdala papuntang Clark. Hindi po sir, nakilala ko na ito sila sa Clark sir. Tapos po, sinabi ko po sa kanila, wala pa kayong daan hanap ng trabaho kasi may alam ako. Kaya yun po, kinuhaan ko na po sila na dinala na doon sa may Clark. So ikaw ang kinausap ng architect okay, architect. Nababahala ako dahil nilinlang kayo, kinuha kayo sa malalayang probinsya, pagkatapos ngayon, nandiyan na kayo, parang palaboy kumakain, namumulot ng mangga santol. O ano ba, nagkakatok-katok kayo sa mga bahay-bahay doon para makakuha ng pagkain? Paano kayo kumakain sa tagal ng panahon? Paano kayo nandoon na kayo sa loob ng gusali, sa loob ng Clark? Minsan po, nangingi na lang po kung sinong makabigay. Nangihingi kayo. So, kayo tong naglalakad dyan sa loob ng Clark. Di ba kayo sinisita ng mga gwardya? Hindi po. Okay. Nakita ba kayo ng gwardya? Nakita mo naman po. So, ito nagbabato kayo ng mangga. Kayo yan? Opo. Para saan yung gagamitin yung mangga? Pang sinigang? Hindi po. Kaya na lang po. Maasim yun. Ang mga ngasim ang sikmuran ninyo. Toyo. Ikuha na lang sa toyo. Sa toyo. Kayo ngayon dyan, parang naiwan, inabandona na ng inyong architect. Lahat kayo, taga Mindanao, Sibugay, Zamboanga. Yung iba po, Hulo. Jensan po. Jensan ng iba. Cotabato. Kaya kayo nagsama-sama rito, parang magtrabaho sa loob ng Clark para dyan sa gusali na yan. Opo. Malaking gusali yan, ano? Ayan. Sino itong nakasalamin na to? Yan po yung si Manipel LaGuardia po, yung architect. Yung architect. Okay. Bakit daw inabandona? Lugi na? Wala ng pera? Ano bang situation? Tuloy pa rin po yung trabaho, pero yung
contractor na yan po, yun lang po ang 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 loko sa amin. Linawin natin, ano? Opo, sir. Kasi parang lumalabas, akala ko inabandona na yung gusali. Hindi Wala po, nang tao. So may mga tao pa roon. Hindi ba kayo nakikita ng mga kasamahan ninyo at ibang mga foreman doon sa loob? Nagkita naman po, sir. O ano sinasabi sa inyo? Ba't wala kayong trabaho? Hindi ba kayo binigyan ng trabaho man lang para kahit paano? Ang kinukuha po namin kasi iba-iba pong O, alam po, alam sir. ko may mga subcontractor kayo. Nakikita ba kayo ng general contractor sa loob ng mga ibang arkitekto? Dahil hindi lang naman isang kontratista ang kailangan sa mga ganyan. Malaking gusali yan. Hindi ba kayo nakikita? Palaboy na kayo. Wala kayong ginagawa. Siguro po, nakikita din kami kasi pumunta kami doon sa office ng admin. Tinanong namin yung project manager, wala namang action sa amin. Ang construction site na to, The Heights Resort and Casino. Etong problema rito, tapos casino parang yung pala pogo ha. I hope it's not. It's wrong. Ang sinasabi rito, address ay Jose Abad Santos, Clark Economic Free Port Zone. So ngayon, ang arkitekto ninyo, si Architect Manifel Laguardia. Ito yung narereklamo ninyo. Opo. Pinabayaan na kayo. Ito, ang ganda pa ng posing nyo. Hindi nyo siya nakikita ngayon. Hindi po. May bumibisita ba sa inyo doon sa construction site? Wala na po talaga, sir. Nakikita ba kayo ng general foreman na nandiyan kayo? O sino man yung ibang mga architect doon? Opo, nakikita po kami. Kaso wala silang action sa amin po. Si Architect Manifel Laguardia, i-redial mo. Nakikinig lang sa atin. Architect Manifel Laguardia, gagwardiyahan ka namin na talagang tight. Sige, tawagan niyo uli para mapasagot natin to. Ayan, busy na. Tinatawagan po natin dito. Yan. Binaba na ang telepono. Talagang umiiwas siya. Architect ba talaga to o baka muchacho lang to ng ano? Yun lang sabi sa amin. Oo, yun ang architect sabi daw siya. niya. Baka architect na panaginip niya. So dito tayo kay Paul. Sino man tong Paul, isa-isahin natin muna. Paul, magandang umaga sa iyo. Paul Ryan Sting Fugen. Magandang umaga. Yes, good morning po. Mukhang may problema po atang construction site. Araw no, itong sinasabi po natin. Kilala niyo bang LaGuardia Construction and Design? Tiningnan namin po sa records namin yung dating registration po ng LaGuardia Construction. Matagal na pong expired yung lisensya nila. 2016 pa po. Can you check itong sinasabing construction site? May problema rito, yung kalang general contractor, hindi kaya? Bakit ka kukuha ng subcontractor na 2016 pang accreditation nila pero expired na? So, ito pong LaGuardia Construction Design. Okay, Opo, ito sir, pong address po nila sa construction site, The Heights Resort and Casino, Jose Abad Santos, Clark Economic Free Zone. Sa loob po sila, gumagawa po sila ng 17th floor na gusali po dyan. Diyan po sila kinuha ng general contractor sa loob ng Clark Economic Free Zone. Madali nyo siguro ma-check to. Yes, sir. Opo. Pwede bakit naman, po? sir, ma-check natin yan. Una lang siguro, sir, kung sila po yung subcontractor, kailangan po muna natin malaman kung sino po yung general contractor. Ang general contractor po, construction po dyan. Why Yuan Construction, Chinese po. So, casino, ewan ko kung anong balak nila dyan. Baka pogo, ewan. Ano pong magagawa ninyo? Una sa lahat, kung expired na to. Base po sa batas po natin, sa RA 11711, pwede po natin sila, sir, ipatawag dito sa opisina o kung meron man pong mga complaint against sa kanila, pwede po silang lumapit kung sino man po yung mga naagrabyado niyang Sir, contract. bago po kayo makialam sa mga construction worker na hindi nyo naman po matutulungan, baka lip service lang po kayo. Ayusin nyo muna itong loko-loko na kontra mga kayo itong LaGuardia. Opo. Kung ang Sir, LaGuardia po, sir, hindi naman pala rehistrado 2016, di ba dapat hahabulin nyo rin why yung constructions kung sino man to sa loob Yes, sir. ng Clark? Opo, may liability naman po yan, sir. Sa Ito pa, batas po sir, natin. tanong, Opo. ang mga general contractor ba, kaya ninyo kausapin para sabihin doon sa mga subcontractor na medyo airwing subcontractor tulad no, iniwan yung mga gagawa Yes, sir. kayo? Opo. Kasama po yan, sir, sa mandato po ng Philippine Contractors Accreditation Board, Chinese sir. po Opo. to, hindi naman puro may respeto pag mga lalo-lalo sa mga ganitong klaseng construction company. Kaya sila nangunguha ng mga kuminsan, mga Ayun nga, pipichugin. sir. Opo. Ha? Pero mahigpit po yung batas po natin para po sa mga ganyan, sir, na mga Alam ko, contractor po Mr. Fugen, mahigpit ang batas natin. Kaya alam, may mahigpit din at medyo magaling din, madulas na para mga palos yung mga gumagawa ng kalokohan.
Tinatanong ko lang po, gusto ko pong makita ang solusyon. Ayoko po yung Yes, sir. marami Opo. tayong alam Naintindihan sa ko po yan, batas, sir. marami tayong alam sa problema, pero pagdating sa solusyon, semplang tayo. Yes, sir. Opo. Makakabahagi ka Tama ba sa po. solusyon? Kung meron pong abogado na yan, sir, ng mga workers po ninyo, pwede po sila dumulog po dito sa opisina po namin. Sir, thanks but no thanks. Wala po kayong magagawa. Kaya lang ako nagpadata po sa inyo para ayusin yung susunod na hanay ninyo. Baka kasi mga hindi nagre-renew, habulin nyo na lang. Opo. Wag Yes, na po sir. kayo makialam dahil wala naman kayo matutulong dito sa mga maliliit na to. Nasa Kaya po nandito po ang bitag, sir, ano? Yes, sir. Ako na pong Opo. bahala, gawin mo na lang yung hanay ninyo, linisin mo na marami pala kayong hanay mga, hindi na po sila yung nagre-renew, Opo, dapat sir. may listahan po kayo, dapat ayusin nyo muna. Ayusin po natin yan, sir. Maraming salamat. Yes, sir. Maasahan niyo po, sir. Salamat po. Sila po yung mga construction sa malalayong probinsya, Mindanao, at nagtrabaho po sila sa loob ng Clark, Freeport. Sa isang malaking gusali, ang problema, tinakbuhan na po sila ng general contractor. They were promised na makakapagtrabaho rito, magandang sweldo. Ang problema, 2 linggo na po sila na wala pong nagagawa, palaboy na sa loob mismo ng Clark. Namamato ng mangga, santol, kumakatok sa mga bahay para makakuha ng pagkain. May naawa ng mga gwardiya sa kanila, pinababayaan po sila. Pag mga ganitong empleyado, galing po silang Mindanao at kumuha ng mga barangay certificate para lamang makapagtrabaho rito. When a person is being promised a good life, pangakuan ka na gaganda ang buhay mas pamamagin ng trabaho, isang elemento na po yan ng human trafficking. Pangalawa, kapag binayahe ka from point A to point B, na sa katuparan, nandito ka, elemento po yan. Pag nagkabulilyaso, pagdating naman dito, pinabayaan ka na, naging palaboy ka. Sino nga habulin natin dito? Mas maganda, kausapin muna natin. Alam ko kasi ang pamahalaan po natin makakagawa ng hakbang tulad po ng DSWD. Alamin muna natin sa spokesperson ng DSWD, si Asek Irene Dumlao. Asek Dumlao, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Ma'am, magka-qualify ba itong mga pobreng construction worker na parang inabandona na sila? Galing mga Sibugay, galing sa Mindanao, galing Hulo, na nagtrabaho, wala nang palaboy-laboy. Can they qualify based on the certificate ng barangay na galing sila doon para pumunta ng Maynila for a crisis intervention ng DSWD, ma'am? Kinakailangan po na ma-assess, ma-interview po ng ating mga social workers. Ito pong mga individuals na ito to determine po yung appropriate na intervention na ibabahagi po natin. Maaari po natin silang tulungan under the DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation, particularly yung transportation assistance. And then pinabayaan na po sila, neglected na po sila. Kaya pumunta sa atin, mga 1 buwan na silang palaboy sa loob ng Clark at gusto lamang nila makuha ang kanilang natitirang sweldo. Aside from sinasabing balik probinsya or transportation, parang uuwi sila sa pamilya nila, meron silang dala-dala naman kahit na papano. Kung halimbawa sila naman ay pwede rin natin i-assist sa ating Sustainable Livelihood Program nang sa gayon, when they go back to their respective provinces, meron pagpatuloy po sila doon sa kanilang pamumuhay, magkaroon din sila ng konting negosyo, etc. Yan din naman po ay isinasagawa natin. So dito, ma'am, pwede ba sila, ma'am, sa Maine o parang interviewin na lang para it will be guided? Sasamahan na lang po siguro namin, ma'am, itong situations para ma-evaluate nyo kung ano po yung assistance ibibigay po ng ating pamahalaan sa DSWD, ma'am. Is that okay? Certainly, sir. Alright. Maraming salamat, ma'am Dumlao, Asek Dumlao, ha? Maraming salamat din po. Magandang umaga, sir. Sasamahan namin kayo. Dadalhin namin kayo, tutulungan namin kayo, no? Para ma-interview kayo. Para nung sa ganun matulungan kayo kung anong intervention at para makabalik sa probinsya, posibleng kunting tulong or di naman kaya doon pagdating sa probinsya ninyo, magkakaroon ng sinasabing programa na kung saan mapapaloob kayo, baka hindi nyo lang alam eh. Malay nyo, baka pag nakita na talagang nasa 4-piece kayo, pwede rin kayo mabigyan pansamantala kasi hindi sapat yung kinikita ninyo bilang magigista. Nagkakaintindihan tayo? Opo, sir. Okay na? Okay po, sir. Okay, sige. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak, bitag, ilalabang ka di kay iwan. #, ipabitag mo.